verse 1 to 11. Ito'y mga awit ni David, no? Verse 1, O Diyos, ikaw ay Diyos, Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Glory to God. Sa ng pangungusap ni David. Hahanapin kitang maaga. Hindi pa delay, no? Hindi nagpapaliban sa kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Praise God. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayo'y tumingin ako sa iyo sa santuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Ano kaya ang kagandahang loob na ito na mainam pa sa buhay? Pupurihin ka ng aking mga labi. Sa verse 4, sa gayo'y pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Praise the Lord. Kung dito pa lang, hindi naman maitaas na yung kamay, hindi na may masambit yung praise God, hallelujah. Paano pa kaya pagdating doon? So, kanina, conditioning ng mind. Kinokondisyon tayo ng Diyos para sa eternity. Wala nang tigil ito. Kaya sabi niya, sa gayo'y pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Ang kaluluwa ko'y matutuwa na gaya sa utak at taba. At ang bibig ko'y pupuri sa iyo ng masayang mga labi. No? May nararamdaman man. Iawit nyo ang mga inaawit na ito na inihahandog natin sa Diyos. No? Sabi niya, pagka naaalala kita sa aking higaan, sino kaya ang umiisip pa sa Diyos habang nakahiga? At ginugunita kita sa pagbabantay sa gabi, sapagkat naging katulong kita, at sa lilim ng mga pakpak mo'y magagalak ako. Sa verse 8, ang kaluluwa ko'y nanununod, sabi niya. Nanununod yung follow it. My soul follow it, sabi niya, hard. Sumusunod, no? Na mainam sa iyo. Inaalalayan ako ng iyong kanan. Sabi. Ngunit ang nagsisihanap ng kaluluwa ko upang ipahamak, magsisilusong sa mga lalong mababang bahagi ng lupa. Marami kasi yung pumipigil sa gustong maligtas ng tao, pinipigilan pa ng mga magulang, pinipigilan ng asawa, pinipigilan ng kayamanan, pinipigilan ng mga ministro, pinipigil. No? Wala silang kalayaan kung saan sila nakulong, doon sila. Sila'y mga huhulog sa kapangyarihan ng tabak. Sila'y magiging pagkain sa mga zora. Ngunit ang hari ay magagalak sa Diyos. Bawat sumusumpa sa pamamagitan niya ay iluluwalhati, sapagkat ang bibig nila na nagsasalita ng mga kasinungalingan ay patitigilin. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid. Sa pangangaral, sa pagsishare ng mga salita ng Diyos, no? Merong dalawang bagay lagi. Kaya kanina sa prayer, pumupunta tayo dito, umaamin na minsan may sa nakaraang mga araw, may nagagawa tayong mali, no? So pumupunta tayo dito para mag-repent, para humingi ng tawad sa Diyos, madama ang kanyang presensya, maramdaman natin ang pagpapatawad niya. So pumupunta tayo dito
asahan natin na ang charge ay charge of correction. No? At ang charge, the charge only condemns sin. Hindi niya kinokondem yung nagkasala. So, anong ginagawa niya? Sabi nga ng Panginoon, hanggang ilang beses mong patatawarin ang iyong kapatid. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Sabi niya, no? 70 times 7. Sabi niya. 490. Kung hindi ka pa umabot ng 490, huwag ka munang magsawa. Kasi ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So si David nagkaroon din siya ng mga pagkakamali. No? Nakadama si David ng kalungkutan, kaya natututo siyang umawit. Idinaan niya sa awit kasi doon siya nai-inspire. Paano ka naman? Sa atin, pagka tayo ay nandoon sa depression, may problema ka, meron kang mali. Sino sa atin ang nag-praise God, Lord to God? Yung pwede pang umawit. Marami siguro sa atin, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Siguro mga ganun yung mga daing natin sa Diyos. No? Pero si David, idinaan niya sa awit. At nung idinadaan niya sa awit, nalulugod yung Diyos. Nung umaawit siya, dinidinig siya ng Diyos. Kasi nanggagaling sa puso niya. Sabi ko nga kanina, ano yung pakiramdam ko, pati yung boses ko, pati yung katawan ko, medyo nalalambot dahil nga dala ito ng no? So, winawasak ng diablo, kung pwede, pati tayo pigilan talaga. Sabi ko, sinong pipigil? Itong ganitong maliit na karamdaman para hindi ako maglingkod sa Diyos, para hindi ako dumalo sa Diyos, para hindi ko pakinggan ang salita ng Diyos, para hindi ko pipigilin ko na mamit ko ang presensya ng Diyos? Hindi. Sabi ko. Sabi nga ng Panginoon kay Moses, sino bang gumawa ng dila? Sino gumawa ng bibig ng tao? So, ibig sabihin ng Diyos, hindi pwedeng pigilan yung plano ng Diyos. Kahit sabihin ni Moses na utal siya, ikaw ang gusto kong gamitin eh. Wala kang magagawa. No? Ngayon, hanggang gusto tayo ng Diyos, no? Hanggat hindi ka lumilihis sa gusto ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Hanggang bago ka kunin, bago ka bawian ng buhay, gagamitin ka pa rin ng Diyos. Magiging pagpapala ka pa rin sa mga tao. No? Mahirap yung nasa loob na ng maliit na kahon. No? Nakahanda ng ilagay dun sa ilalim ng lupa, 6 feet below the ground. Marami pa yung naghihinagpis na tao sa iyo. Mas lalong mahirap yon. Pero kung lahat ng iiwan mo, sayang yung taong yun, ang bait ng taong yun. Lahat ng mga niya, nagiging pagpapala ang... Kung gano'n yung mga sinasabi, kung nandito lang yun, alam nyo yung isang bagay, kung minsan nasa harap natin, parang maliit lang yung halaga, no? Kung minsan parang walang halaga pa, nasa tabi lang. Pero pag wala na yung isang bagay, doon mo hahanapin yung halaga niya. No? Ganon din ang buhay ng tao. Ang mga tao, sinisira nila ang buhay nila sa ibang bagay. No? Hindi nila napapansin na may plano ang Diyos sa mga buhay natin. Sapagkat ang buhay natin, sabi nga kanina, yung Diyos, nagki-create siya ng perfect. Perfect yung kinikreate niya. Kaya lang merong nag-deform nito, may sumisira. Ganon din ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya pinamagatan ng ating kapatid ito na buhay. Life, sabi niya. So yung buhay na ito, sabi niya, kapag buhay ka, merong dalawang
Compound meaning, sabi niya, merong existence ito. That means you are existing. Because God is existing. So, ang buhay na ito ay dalawa. Maaring ito ay temporal o maaring ito ay eternal. Paano magiging temporal? Temporal ito kapag wala ka sa Diyos. Because you will die. And death is separation from God. But there is an eternal life. The life of Zoe. The life of God. Yung life na ito, kapag if you are part of God, your existence is eternal. So, kaya nga sabi niya, yung mga buhay nating ito, hindi ito, hindi tayo namamatay. Sabi niya, nilinaw lang ating kapatid na Pablo, ang sabi niya, we only sleep. So, yun yung masarap sa atin, ano? Hindi ka mamamatay, natutulog ka lang. Ang akala ng mga tao, patay ka na. Pero hindi. Kaya nangako siya na when this earthly tabernacle be dissolved, sabi niya, there is already one waiting for you. Hindi niya sinabing, when your soul is dissolved, hindi. Sabi niya, earthly tabernacle kasi dito tayo unang ipinanganak eh. Kaya 2 beses tayong ipinapanganak. Yes. Kaya tayo ay born by flesh sa holy wedlock ng ating mga nanay at tatay. Ipinanganak tayo sa ganito. But this was already shapen in iniquity, sabi ni David. Hindi ito yung buhay. Kaya sabi niya, nagsalita si David, ang sabi niya, because thy loving kindness is better than life. Mas mainam yung kagandahang loob, sabi niya, kaysa sa buhay. This life is shapen in iniquity. Pero yung loving kindness mo, sabi niya, magdadala ito sa eternity. Kaya ibinibigay ng Diyos yung loving kindness niya sa atin. Tingnan niyo kung gaano ka maunawain ang Diyos. Alam kasi ng Diyos din natin kaya. Kaya ang Diyos ang gumagawa ng paraan kung paano niya tayo ibabalik. I-restore na muli doon sa dating kalagayan na eternal. Na wala kasi ito. And those who belongs to God, part of God, yan lang talaga ang marireform. No? Marirestore. Yan lang. Paano hindi marirestore ang isang tao? You reject the word. You reject the... Tama na nga yung pinag-aaralan, ang sasabihin, hindi, yung sa amin, ito yung sa amin doon eh. Wala tayong sa atin dito. Ang lahat ng ito, ang author nito, hindi si pastor. Ang author ng Bibliang ito at ng binabasa natin na mga explanation ng propeta na ginamit ng Diyos, hindi sa atin ito, hindi rin sa propeta ito. Ang lahat-lahat ng ito ay sa Diyos. So, ang kailangan, para ma-restore ka, maibalik muli yung tamang unawa. And without humbleness, hindi ka rin makaralapit sa Diyos. At kung marami ng laman, hindi na rin malalagyan ng Diyos. So, kailangan i-drain lahat, i-drain ito. Marami tayong narinig, mula pa, no? Mga aral, kung saan-saan. Ang inisip natin, tama yun. Lumaki tayo sa pagiging Catholic. But we know what was the purpose of that. Merong purpose ang Diyos just to preserve your life, no? Para manatili kang buhay at may paniniwala kang meron kang Kristo, meron kang Yesu Kristo, ikaw ay isang Kristiyano. No, para ma-maintain lang yon. And then, in God's appointed time, He has a calling to put you on a higher level of faith. So, ganun yung ginagawa ng Diyos sa atin, di ba? So, ngayon, nasaan ang ating kalagayan ng pananampalataya? Do you have already that rapturing faith? Do you believe already? Do you understand the Godhead? Naintindihan mo ba na nakabalik ka ba dun sa kaisipan ng Diyos? Yung pala ang plano ng Diyos.
Sa isip pa lang niya, the lamb was slain already. Sa isip pa lang niya, nandoon na. Nandoon na tayo. And we were with the Lord Jesus Christ when He was nailed in the cross of Calvary. Kasama na tayo doon. Kaya tayo tumatanggap. Kaya tayo sumusunod-sunod lang sa Panginoon. No? Yung susunod lang doon, yun lang ngayon. So, ipinapakita ni David ang mga iba't iba. Siya ang mga awit dito. No? Ang sabi niya, ibig i-manifest ng Diyos sa atin ang buhay niya. Yung buhay ng Diyos, hindi yung sarili nating buhay. Kasi marami yung mga tao na sabi nga, pag dumating yung sunset, sabi niya, life begins at sunset. Bah, paano life begins at sunset? Yung pala, kapag life begins at sunset, gagabi na, pupunta sa mga diskuhan, pupunta sa good time, no? Madalas kong naririnig nung nag-aral ako doon sa Illinois. Sabi nung mga Amerikano at saka mga Filipino-Americans, mga kakasama ko doon. Yung thanks God, sabi niya, it's Friday. It's Friday, ibig sabihin, at night time, sabi, totoo yun, totoong ginagawa yun. At naisama pa nga nila ako doon eh. No? Naisama nila ako, sabi ko, kaya pala sinasabi nilang, akala ko ano yung thanks God it's Friday kasi makakapagpahinga. Oh. Yung pala iba ang kahulugan. So, ang Diyos natin, no? Doon kasi nakakondisyon yung mga isip ng tao. Nakita niyo mga kapatid. Doon nakakondisyon yung isip ng tao. Wala sa kondisyon na maglilingkod sa Diyos o sisimba. No? Kaya nga, tingnan ninyo, yung nakakondisyon na isip ng tao na sabungero. Alam niya lahat kung nasaan yung derby. Pero pagdating pag sinabi mo, yung salita ng Diyos sa kanya, na kailangan, kung linggo, kahit yung linggo man lang, maibigay mo sa Diyos, hindi niya iisipin yan. Ang iniisip niya, ang ganda ng tikas ng manok na ito. No? Ang ganda ng panabong na ito. Yung iba, bibili pa nga sila eh. Para bang kasi doon nakakondisyon yung isip nila. Saan nakakondisyon yung isip ninyo? Yung puso ninyo? Nakakondisyon yung puso ninyo, ikinukondisyon ng Diyos para makaabot tayo doon sa langit. Ibang conditioning, iba ang conditioning sa atin. Minsan nga may discomfort ka sa katawan, pero ang kondisyon ng isip mo at ng puso mo, gusto ko makarinig ako ng mga salita ng Diyos na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Doon nakakondisyon eh. So marami ang ipinapakita ng Biblia at ng sabi ni David, yung nangusap siya parang katulad ng kay Job, nakita ni Job yung nature. At si David nakikita rin niya ang mga ganito. Sabi ni David, God dealt with David like a green pastures and still waters. Kaya sinasabi niya yung nauuhaw siya, sabi niya, O God, Thou art my God, early will I seek Thee. Thy soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land where no water is. So merong kauhawan, no? Si David. Nangungusap siya, alam yung pagdating doon sa thirsty land, siya mismo kasi bahagi ng lupa. Kahit na yung lupa na nakikita natin, merong lupa na nauuhaw ng tubig. Kapag umulan, dito dahil madalang lang yung ulan, ano sabi ng mga Arab? Mashallah, mashallah. Sabi. Kasi tuwang-tuwa sila, madalang silang makakita ng ulan. No? So David out there has seen so much life. Nakakita si David ng iba't ibang buhay dito sa sanlibutan na nagbibigay ng kalakasan sa kanya. At ito ay naganap din kay Job nung nakita niya yung life after death. No? Nakikita yung buhay.
So, nakita niya how God lived in the trees. Nakita ito ni Job. At nakikita natin, naintindihan natin. Nakita rin yung how God live in the flowers. Kaya nga, kumpleto ang Diyos no? Nandoon yung feminine nature, nandoon yung masculine nature. Pero walang middle, Walang middle dun sa Diyos. No? Yun ang nakakalungkot sa buong mundo ngayon. Tingnan ninyo, nagaganap na ang sodomism, yung Sodom and Gomorrah spirit, no? At yung Noah flood, ang ibinigay ito yung sign bago dadating ang Panginoon, magkakaroon ng iba't ibang flood ng floods sa iba't ibang bahagi ng mundo. At yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, it is well accepted na, no? Meron na silang right. No? Right na ibinigay ng tao, pero hindi acceptable yan sa Diyos. No? Mabuti pa nga si Putin Si Putin, bawal yung bakla dun sa kanila. Hindi, ayaw papasukin hanggat maaari sa Russia. Kaya galit yung mga bakla kay Putin Si Vladimir Putin. Nabasa ko yan sa Gulf Times. Hindi naman dapat na kagalitan Hindi naman dapat i-condemn. No? Sabi nga natin, kahit yung Diyos, He only condemns sin. No? Ano kailangan? To overcome. Kahit na bakla ka, kahit na tomboy, kahit na tunay kang lalaki, kung hindi mo sinusunod yung sinabi ng Diyos, it's nothing also. No? So yung those who commit sin, yan lang ang i-condemn ng Diyos. Kapag hindi umalis dun sa sin ang tao, ang buong taong yan, ang buong buo, sin at saka yung tao, i-condemn ng Diyos. So ano kailangan? God is conditioning us to take us away from all these things. No? Para alisin tayo ng Diyos, that's why we listen to the Word of God. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Gusto tayong alisin ng Diyos dito sa mundo. And sabi nga, it is so close. It is almost at the door. No? Kagabi, yung pinag-aaralan natin, na malapit na. And how close it is nung sinasabi yung mga ito. Higit na malapit ngayon. So sabi nga, ibig ko sana sabi ko, Panginoon, napakaganda nitong message na 11th hour worker. No? Ang ganda nito. And then yung continuation nito, we are in the last seconds of this hour. At yung fivefold ngayon ang magpapatuloy nito. Kung makita namin ang katungkulan ng bawat isa sa ministry ng Diyos, no? Lalong lalago ang gawain ng Panginoon. Lalo tayong lalago. And we are in the last seconds of that hour. The 11th hour messenger is sleeping already. No? Wala na siya. Sino magpapatuloy? Actually, unknowingly, no? Hindi tayo aware na. We are continuing. It is like Joshua and Moses, no? Ipinagpatuloy ni Joshua ang ministry ni Moses. And the church is not perfect when the prophet slept already. No? Kaya merong portion. There is a portion left for the fivefold ministry. What is that portion? It is for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. So there is ministry and for the edifying of the body of Jesus Christ. Hindi ito nagawa pa ng prophet. Ang mga message, perfect. The messages are perfect. But the church is not yet perfect before he slept. So ito ngayon, ikukondisyon tayo dun sa maging perfect ang church para maging handa. A preparation for the caught up for the rapture. Inihahanda tayo. So, try to condition your mind, your heart. Lahat-lahat. So, ipinakikita na kahit sa tubig, no? God live in the waters of fresh, waves and fresh waters. Paano? Sabi nga ni Jesus, pumayapa ka, tubig. See, He is there. No? Kaya niya, kung wala siya, hindi niya makokontrol. So He can control.
So, live in the nature. Sa nature. Sabi nga nung isang bata, no? Nay, can we see God? Sabi niya sa, Mommy, can we see God? Oh, I don't know. Sabi nung nanay, biro mo. You ask your Sunday school teacher if we can see God. Tapos tinanong yung Sunday school teacher eh. Hindi makasagot yung Sunday school teacher kung makikita mo yung Diyos o hindi. Kasi invisible yung Diyos eh, si Spirit. Better we will ask Pastor. Galing sumagot ni Pastor. Sabi ko sa kasagot-sagot ni Pastor, Pastor, can we see God? This so great God, can we see it? Can we see Him? Oh no, you cannot see God because God is invisible. He's a spirit. Nalungkot yung bata kasi hindi mo naman pala makikita ito eh. So naglakad yung bata hanggang makaabot siya sa dalampasigan at may nakita siyang matanda. So tinanong niya yung matanda na tawagin na, Grandpa, can we see God? Natuwa yung matanda. So, ang ginawa ng matanda, kinalong niya yung bata. Sabi niya, you know, granddaughter, yung apo, every day I see God. Nagulat yung bata ngayon kung siya everyday, he see God. Itong mula doon sa nanay, sa school teacher, sa pastor, hindi makita yung Diyos. Hindi alam. Pagdating dito na hindi naman nag-aral ng Biblia, hindi naman sabi niya, nakikita ko araw-araw yung Diyos. So, itinuro niya, God is in the nature. He is in the trees. Oo nga naman. Kaya lang, hindi naintindihan. No? Natuwa yung bata. Natural. Nasatisfy yung thirst ng soul ng bata, ng spirit niya. Makikita pala yung Diyos eh. Hindi naman kailangan na makita mo pa. Hahangarin mo pala. Para makita natin yung Diyos, kailangan meron pang filler of fire na makita dyan. Hindi naman, no? Alam natin na if I see you, no? If I see you, na you do the will of God, I see God to you. You are only small, but you are God. No, if you do the will of God, I see God. I can see God in you. Because you are the image of God now. No? Pero kung hindi ka image ng Diyos, paano mo naman tatanggapin? Ibig mong sabihin, tanggap mo na, hindi, kamukha ko yung Diyos. Sasabihin mo ba yun? Hindi. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, maintindihan natin. So, ang Diyos na ito, He wants to live in His church. Gusto ng Diyos na yung buhay niya, nandoon sa church niya. Pag church niya, nasa sa atin. No? Kaya nga, maging yung kaisipan ng Panginoong Hesus, ibig niyang ilagay sa isip sa atin. Ma-renew yung isip na ito na maraming iniisip. Papalitan niya itong pag-iisip na ito na maraming iniisip na iba't iba ng isipan ni Kristo. So ngayon, nandito tayo, ang isipan ni Kristo ay inilagay ng Diyos sa ating sa mga ulo natin, sa mga utak natin. No? Anong gagawin na ngayon? Ang iisipin mo ngayon, yung kalooban ng Diyos. Yan ang kondisyon mo ngayon. No? Ito na ngayon. No? So, God live. Kung nasa tabi, halimbawa, nasa tabi ka ng yung mainam na madalang na lagaslas ng tubig at merong isang puno na nakahiga ka doon. At pumikit ka at inimagine mo. Minsan kahit sa kwarto ka lang, ikaw mag-isa. Kapag ikaw ay nag-iisa, ibig mong mag-meditate, parang nagkakaroon ka ng peace, no? Iisipin mo yung mga pangako ng Diyos para sa atin. Meron na. Kuminsan, kahit ikaw lang, you read some messages na kuminsan, binabasa mo yung mga kwento pa lang ng kapatid natin.
Hindi, hindi mo man-notice, tears are falling from your eyes. Bumababa yung luha sa kagalakan. Kasi nararamdaman mo yung presence ng Diyos. Totoo kasi patotoo niya, totoo yung nababasa natin at nagaganap. At maaaring mangyari sa atin. Mararamdaman natin. Doon mo malalaman na kung paano ang Diyos ay nananahan sa atin. Pagsikapan nating maramdaman natin, madama natin, no? Ipinuprove ng Diyos na siya ay nasa sa atin. In every way, sa lahat ng pamamaraan, ginagawa ng Diyos para i-prove na sumasa atin siya. Ano man ang mangyari sa sanlibutan, I will be with you. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, no? But don't put down the bar. Whenever there is something, no? There's obstruction. Satan putting some obstacles, no? You call God. You cannot, no? Tandaan natin, you cannot clear by your own way. Hindi mo kayang linisin ang daan kung sa iyong pamamaraan. You call God and He will make a way for you. See? If you got wrong, admit that you got wrong. Humble yourself, no? And God will forgive. Ganun lang Diyos natin, mga kapatid. And then, you will see, God is living in a man. God is living in you. Makikita natin ngayon, yung bagong buhay nating ito na makadiyos, makalangit. No? Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga, nasabi ni David na, thy loving kindness is better than life. Nandun sa loving kindness ng Diyos, yung loving kindness na ito na patawarin niya tayo. Mahalin niyang muli tayo. Anong halaga na? Pero tingnan niyo ang sanlibutan, no? It looks like there's nothing seemingly any better than this life. Parang ito na yung the best, no? Buhay ka? No, it's not yet. Hindi pa. Patungo lang sa pagkawasak ito kung hiwalay ka sa Diyos. Merong mas mataas na layunin ang Diyos sa buhay nating ito. Ang mamuhay ng eternal. Ang makamit natin ang eternal na buhay, no? Yun ang loving kindness ng Diyos na ibigay sa atin. Buhay ka nga. Anong halaga ng buhay kung puro sakit nga naman? Oh. Ano ang halaga ng buhay ka? Puro problema. No? Nandun sa hiwalay sa Diyos. Anong halaga ng buhay? Pero pagka yung loving kindness ng Diyos, papalitan niya ang buhay na ito ng buhay na mula sa Diyos, na eternal na buhay. No? Kaya nakapagbanggit si David ng mga ganon. Alam ni David, kung buhay ka, dapat nasa sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kung sinusunod natin, Kung sinusunod natin, dapat nasa sa atin, sabi niya, yung pag-ibig ng Diyos. Kasi yun ang loving kindness ng Diyos sa atin. Mahal niya tayo. Doon lamang malulubos. Kapag ka nasa sa atin na ito, malulubos ang iyong masasatisfy ka. Your souls will be satisfied. Pagka ibinibigay na ng Diyos sa iyo, ibibigay ng Diyos yung buhay na walang hanggan, makikita mo, no? Kapag ka sinunod mo ang salita, for you, sabi niya, for you have done this. Sabi ng Diyos kay Abraham, in blessing, I will bless thee. Yun ang mga pangako ng Diyos sa atin. Gustong gawin ng Diyos ito sa atin. Pero meron din tayong dapat gawin bago dumating ang mga bagay na ito. Ikokondisyon ka rin ng Panginoon na hindi mo gagamitin sa mali ito. No?
Gagamitin mo ito ayon sa kalooban ng Diyos. So, kung nakakondisyon ka na sa ganung bagay, handa ka na, mga kapatid. Pagsikapan natin na maging handa tayo, na ang buhay nating ito ay pansamantala lamang. Merong buhay na naghihintay sa atin, and that was eternal. No? Kung kaya lang natin, imaginein. Sometimes you imagine, Imaginein ninyo ang ipinangakong lugar ng Diyos sa atin. Tulad kagabi pagka maliwanag yung buwan, pumikit ka muna, imaginein mo yung kalawakan. Pagkatapos, tingnan mo ang kalawakan. Maraming bituin, may buwan, pero walang nagkakagulo sa kanila. Walang nagbabanggaan. No? Merong kumukontrol sa kanila. No? Paano kaya kung ako ay nasa iba? Alam nyo, naisip ko rin yun eh. Paano kaya kung makapunta tayo doon sa isang lugar na isang bituin, gaano kalayo kaya yung isa? No? Pwede rin kaya natin puntahan yun pagdating yun. Sabi ko sa isip, paano kaya yung mga, may nabubuhay kaya sa mga heavenly bodies na ito, mga bituin na ito? No? Pero ang Diyos lang nakakaalam eh. No? Kaya yung maraming tao, sabi nga kanina sa exhortation, marami yung ibig na makarating sa Mars, makarating sa Venus, pumupunta sa buwan, tinutuklas nila kung merong pwedeng mapanirahan, makatira doon ang mga tao. Samantalang dito, pwede na. Ba't ka sila gagastos ng malalaking halaga, bilyon-bilyon, para lang gumawa ng rocket ship? No, samantalang daming taong hindi kumakain, daming taong naghihirap sa mundo. So they misuse the blessings of God. No? Ang akala nila, nagpapaligsahan ang mga bansa para mag-send ng satellite na o-orbit. Actually, ang mga satellite na ito, just to spy another one. That is the main purpose of sending satellite, no, in the skies. To spy ito, ganito yung ginagawa. Nag-install sila ng mga missile pointing to us. Kailangan magkaroon tayo ng missile shield. See, mga kapatid, ganun yung mga purpose, hindi poprotektahan pa rin nila ang kanilang sarili. Hindi para dun sa mabuting layunin. Totoo ito. Kaya, walang hihigit dun sa ipin-repair ng Diyos para sa atin. Kahit na anong explanation ang gawin ng sino mang pastor, sino mang bumabasa ng Biblia, hindi sapat yun, mga kapatid. Sa inihanda ng Diyos para sa atin. Mag-imagine muna tayo ng konti. Marami sa atin, may gusto ng gold, diamond, silver, lahat ng precious stones, no? Sa langit, sabi niya, yung daan, gold. Daan pa lang yun eh. Yung mga bahay, mansions of gold. Magsasawa ka doon. Baka kung pagkain ito, mauumay ka. Baka inaapakan mo lang dinadaan-daanan mo lang. Dito, napaka-precious nito, na mahal. No? Samantalang doon, hindi ka na kailangang bumili. Kung i-imaginein mo lang, no? Marami ang may gusto, daming nakapalawit sa kamay, pati yung paa nilagyan, pati yung tenga, pati yung leeg, halos bumagsak na yung leeg sa bigat, no? Samantalang doon, ordinaryo lang ito. No? Yung dadaanan mo, gold. Tandaan natin, yun ay wala pang daya. Pure gold. Dito marami pang fake na. Nilagyan lang pala ng pinakinta, mukhang gold. Yung pala plated lang ng gold. Doon wala. Pure gold talaga. Imagination pa lang yun, mga kapatid? Pero sinabi ng Biblia. Hindi ka na bibili.
Ngayon, hangarin mo na lang na pumunta doon. Ito ngayon yung ating paghangad na makarating doon. Kaya lang, kailangan meron kang buhay na walang hanggan. Kung wala kang buhay na walang hanggan, hindi ka makakarating doon. Hindi ka aangat sa langit. Oh. Kailangan, ito yung, ang mga message ng mga propeta ay ikinukondisyon ang mga tao para mabago ang mga mali at may balik sila sa Diyos. So, ito'y conditioning. No? Na, kung mahilig ka sa gold, dun ka na pumunta. At free. Oh, mahilig ka rin lang eh. Di ba, yung hiling na yan, dun na. Oh, pagdating doon, hindi ka kailangang magdala ng real doon. Hindi ka kailangang magdala ng dollar para bumili. Free. Kaya lang, ang kailangan lang, makarating ka. Makapunta ka lang doon. Libre na yung gold mo doon. Ang problema lang ng tao ngayon kung paano siya pupunta doon. At kung magkakaroon naman ng pagnanasa, marami pala doon lagot ito ngayon sa akin. Yung kondisyon ng tao magnakaw. No? Hindi pwede yung magnanakaw doon. Hindi pwede yung sinungaling doon. No? So yung iko-kondisyon, yung may kaisipan ni Kristo, hindi mo hahangarin yun. Sa'yo na nga, nanakawin mo pa. Binibigay na nga ng Diyos yan sa atin pagkatapos nanakawin mo pa. Para mas marami sa akin kay brother. Hindi ka makakahigit kay brother or kay sister. That's right. Yun ang buhay na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Sagana ka sa gusto ng tao yung mga precious stones na ito. So, ibibigay ng Diyos. Ibibigay kong lahat ito sa inyo. Kaya lang, may kondisyon. Pumunta ka doon. Pagdating doon, atin naman ito lahat. Paano mo nanakawin? Nanakawan mo yung sarili mo? That was the conditioning of life. So, yung mga, akala ba natin, tayo lang ang kinukondisyon na makarating doon? Satan also, he is conditioning, his disciples. Ikinukondisyon niya, mag-ready tayo kasi sa atin yung lake of fire. Kaya, ganitong gawin natin. Lalo nating lukuhin yung mga tao. Itong mga ito, huwag nyo lang pupuntahan yan. Atin na yan. Yung puntahan nyo, yun, nakikita ninyo yun. Sila yung sumusunod sa Diyos Sila yung sumusunod sa Diyos, yun ang pasukin ninyo Yun ang paglululokohin ninyo. Ang guguluhin niya yung church ng Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid kung paano niya ginagawa ito. Pero, pag sinabi ng Biblia na, sabi ng ating kapatid, abstain all appearances of evil. No, evil ito. Ilag ka na dyan, ilag ka ngayon, iiwas ka na dyan. Pero, evil ito. Wala naman. Diba? One time lang to. Lagot na. Hindi ka nag-abstain, hindi ka na umilag. No? Ngayon, itinuturo ang mga bagay na ito. Sabi nga ng ating kapatid kanina, hindi lahat tayo malakas. Hindi tayo super bagyo na, kaya ko yan. Hindi. Mahirap kayanin yan. Lord, help me. Kung sa sarili ko lang hindi ko kaya, Panginoon. Pero pag tinulungan mo ako, ilagay mo yung takot sa puso ko. Pag inilagay mo yung takot sa puso ko, nakikita ko pa lang, iilag na ako. That was Joseph's spirit. No? Nilapitan na si Joseph, hindi ko kayang lukuhin yung Panginoon ko. Panginoon pa lang niya, si Potiphar. Yung sinasabi niya dun sa asawa ni Potiphar. No? Pero yung talagang sinasabi ni Joseph, yung Diyos, kaya tuwang-tuwa ang Diyos sa kanya. Diba? So, ganun mapiplis yung Diyos sa atin sa panahon na ito. So, sabi niya, we don't condemn. Kasi, ang biyaya, nasa sa atin. Ano ang kailangan? Alalayan mo na makarecover, makapagbago. Aalalayan ng church ngayon. No? Sabi nga ng Biblia, Panginoon, bakit kaya ako ganito yung pakiramdam ko? May kitsang linggo na, Panginoon .
sakit ng katawan ko, sakit ng mga balikat ko, sakit ng lalamunan ko. Narinig ko na yung Good Shepherd, sabi niya yung Good Shepherd, siya laging nakabantay sa pinto. Sino man ang dadating, sabi niya, dadaan muna sa shepherd. Maaaring yan muna ang saktan, yung shepherd. Kasi para makadaan. Diyos ko, hirap ng shepherd. So, anong gagawin ng shepherd? Pagka dumadating ang mga ganong bagay, magtatanong, Lord, what have I done? Anong nagawa ko? If there's something wrong in my heart, forgive me. If there's something wrong in the church, correct it. Help us, Lord. We can do nothing apart from you. Wala kaming magagawa kapag kami ay hiwalay sa iyo. At ang buhay na ito ay mapapasapanganib. Ang buhay na walang hanggan. Huwag mong itulot na makagawa ng damage ang kalaban. No? Tandaan natin, no? Mga kapatid, ang layunin ng Diyos sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. That was the life, no? Anong halaga ng, tingnan ninyo, ang dami na nagmamalaki, tuwing magsasalita siya, yeah, he knows Hebrews. He can translate Hebrews into English. He can translate Hebrews into Greek. Ang magaling. Humahanga sa mga pastor. Anong halaga naman ng matranslate mo man ang buong Biblia? No? Sabi nga ng Biblia, kahit alam mo yung lahat ng mysteries, kung hindi ka naman handa na sumunod sa sinasabi ng Diyos. No? Katulad ng pag-aaral natin kagabi, no? Tungkol doon sa rapturing faith na tsaka doon sa ng Israel. Paano kung mali yung unang unawa? Anong gagawin mo pagka narinig mo yung tama? Makakapag-humble pa kaya yung puso ng isang pastor? Yung pala yung tama. Sasabihin pa kaya niya yan? O baka mangibabaw sa bibig ng isang manggagawa na, bakit? Kailan lang yan 30 years na tayo, 40 years na tayo. Sila ngayon lang, tapos sinabi lang nila yung ganyan. Hindi. So, kailangan makita kung ano yung mga nangyayari. Kung paano ang sequence na sinasabi ng Biblia. No? Kasi merong mga interpretation ng mga tao na doon pumapasok yung private interpretation. Pero pagka meron kang humble heart, yung private yung unang kaunawaan na ito, bagamat hindi private interpretation yun, kasi yung unang hakbang ng pagpapaunawa ng Diyos. At titingnan niya uli niyan, pagka itinataas na ang iyong kaunawaan ng Diyos, titingnan ng Diyos kung handa ka pang makapagbago, handa ka pang sumunod. Yan ang tinitingnan ng Diyos sa atin. No? So, walang halaga kahit na mabasa mo ang buong Biblia. Kung wala kang naintindihan, wala kang pagbabago. Sabi nga nung nakasharean ko nung bago pa tayo sa pananampalataya. So, nagbahagi tayo dun sa bayan. Itinuturo natin kasi una yung pagiging born again. So, nung nabanggit yung pagiging born again, ano sabi niya? Alam mo, brother boy, sabi sa akin. Yung Biblia yan, sabi niya, 3 beses ko lang nabasa lahat yan eh. Sabi niya, bah, ako kahit hanggang ngayon, hindi ko pa nabasa ang lahat. Ito mula Genesis hanggang Revelation, hindi ko pa nabasa. Ay, maganda. Pero hindi ko naintindihan, sabi niya, yung sinasabi mong yan, paano maboborn again yung tao? Ayan ang kailangan. So, yung, paano kung tinanggap ko yan, nag-born again ako, sabi niya, pwede pa ba yung, halimbawa, magsugal, sabi, kabo yun sa wedding. Sila yung nangungulekta sa wedding hindi kalooban ng Diyos yun, ayaw niya. Paano ako mabubuhay? Sabi niya, dito ako nabubuhay sa wedding.
So that was his life. Ang buhay na sinasabi niya, paano daw sila kakain, paano sila mabubuhay kung iiwanan niya, yung dun siya kumikita sa pag-wedding. So yun lang ang alam niya. At ayaw niyang umalis doon. Paano siya babaguhin ng Diyos? Kahit sino sa atin na ayaw nang umalis, ano man ang ating buhay, ano man ang ating, kung ang kinalalagyan sa spiritual, kung ayaw nang umalis ng tao sa kinalalagyan niya, ayaw nang umangat, titigil na ang pagtuturo ng Diyos sa kanya. See the foolish virgins? They are virgins. Namumuhay sila ng malinis. Kapag virgin, sabi, namumuhay sila ng malinis. No? But they lack oil. Hindi na makapagturo yung Holy Spirit dahil meron na silang reasoning. Pagka marinig man yung sound doctrine o sound message, no? Certain na nga yung message, hindi pa? Ayaw. Kasi nag-aral kami sa church Ganito No? Ang iniisip, magagaling. Sabi nga nung mga pariseo, Panginoon, kung sa taong ito na lamang sabi, kami ay nag-aayuno, kami ibibigay ng ikapo. Mabuti pa yung isa, sabi niya, yung publikano, sabi, Panginoon, dinadagukan yung puso niya. Hindi man po ako karapat-dapat na dumako sa dalanginan ng lugar na ito, panalanginan na lugar. Tapos, humihingi siya ng tawad sa mga mali niya, sa kasalanan niya. Mas nalugod pa yung Diyos doon kaysa nagmamalaki na matagal na kami. No? Marami na silang alam. So, hindi kailangan ng Diyos yung maraming alam. Ang kailangan ng Diyos, yung may mapagpakumbabang puso niya, na handang tumanggap sa kaunawaan sa salita ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Doon napiplease yung Diyos, mga kapatid. Anong halaga nun? So, ngayon, ibibigay ng Diyos yung Zoe, the life of God, in His church. Magmamanifest ngayon ang buhay ng Diyos, no, sa church. Ang may dala nito, ang nagbibigay nito, ay ang Diyos. Ang ginamit niya, ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. See? Yung bumaba galing sa langit. Galing na nga sa langit, tayo pang paniwala ang may pagka-Diyos. Mga kapatid, sinong manggagaling sa langit na hindi galing sa Diyos? So, ganun nadadaya ang tao. Pero tingnan mo yung nadaya, kahit na anong gawin mo, yung sarili pa rin ang titingnan niya na. Parang siyang magaling No? Walang magaling. Walang magaling kahit sino sa atin, kundi yung Diyos. So, yung pag-ibig ng Diyos na ito sa atin, yung eternal life na ito, no? Yung eternity, makukumpleto tayo pagka eternal na tayo. Yan ang kakumpletuhan natin. Ang kapunuan natin, no? Nagsimula tayo dun sa eternity. Mga kapatid, sa kaisipan ng Diyos. Nandoon na tayo, eternal tayo doon sa kaisipan ng Diyos. Kaya lang, nung i-express ng Diyos yung kaisipan niya, dineform ni Satan. So, namuhay tayo in a deformed situation. No? So, ngayon, ibig tayong ibalik. We are eternal before sa kaisipan pa lang. So, ngayon, ibabalik tayo. Hindi pwedeng, kapag yung eternity, it is just like a circle na walang patid. No? Na-deforman, aayusin lang ng Diyos yung deformity. Aayusin lang niya. Kaya inaayos niya tayo ngayon. Kasi meron pang mga slight deformity. Slight deformation sa atin. Minsan, yung deformation, pumasok sa isip natin, kung ano yung naisip natin na mali. Itutuwid pa ng Diyos yun. Meron pang mga maliliit na bagay na dapat na ayusin yung Diyos sa atin. No?
Kung hindi ka naman, hindi naman tayo nagsasubmit sa kanya, paano niya tayo iaayusin? Kung sa tuwing hahawakan niya yung clay, dumudulas, nagpupumiglas yung clay, hindi ayos ng Father. Di ba? So, submit yourself. Panginoon, isasabit ko yung sarili ko sa iyo. Ikaw ang maghubog sa akin ayon sa gusto mo. O isa lang naman ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng eternal na buhay. Aayusin niya yung buhay natin ngayon. Ipaubaya natin sa Kanya ang buhay natin. Tingnan natin kung paano kikilos yung Diyos. No? So pag pagdating ng araw, ang mga tao, wala silang dakong kapupuntahan pag sinusunog ang sanlibutan. Saan sila pupunta? Ang buong mundo, susunugin. So, gaano ang paghihirap ng tao sa time na yon, no? Ang kapahamakan, lalaganap sa sanlibutan. So, sabi nga sa sixth seal, ano ang threefold purposes ng sixth seal? Purging ng earth, purging ng foolish virgin, purging ng Israel. Alam nyo, pag pinapurge ito, hindi ito enjoyment. No? Katulad ng squeezing na sinasabi. Pag ini-squeeze ka, mga kapatid, hindi hindi ka nag-e-enjoy doon. Merong pressure. Kapag in-squeeze mo, merong pressure kang, no? Kumuha ka lang ng isang orange o isang lemon, biyakin mo, i-squeeze mo, yung katas niya lumalabas. No? Kapag ini-squeeze tayo ng salita ng Diyos, palalabasin lahat yung impurities nito. Palalabasin lahat yung mali. No? Para ang matira, tama. Ang matitira na lang sa atin, tama. Kapag ang natira sa iyo, tama, wala ka nang magagawang mali kasi tama lahat yung natitira sa iyo eh. Ganun yung gusto ng Diyos sa atin. Ang gusto niya, para mamuhay tayo, yung buhay mahalaga sa Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Yung buhay natin, mahalaga sa Diyos. Kapag buhay, may kaluluwa, no? Kaya yung isang kaluluwa na nagbabalik loob sa Diyos, na nagsisisi, anong sabi ng Biblia? Libo-libong anghel, sabi niya, yung nagkakatuwaan, nagpupuri sa Diyos. Dahil may isang kaluluwa, ang hirap kasi ng kaluluwa na makita. Tingnan ninyo mga kapatid, billion, more than 9 billion ang tao sa mundo, magbahagi ka ng salita ng Diyos. Meron nga nakarinig na, ayaw pa eh. Oh, meron nga, kasama na. See, the foolish virgins, they are together with the wise. Pero yung foolish, naubusan pa ng langis, lumabas pa. They went out to buy. Don't go out to buy. Don't go out to buy oil. Yung oil, dalhin nyo na. Dalhin nyo na yung oil. Maging sapat hanggang sa pag-agaw na nakasinding ang ilaw nyo. Ang ilaw natin, mga ilawan natin. No? Because we are not foolish. We are wise. So yung foolish lang ang lalabas to buy. And then, makakapagpatuloy ngayon yung Diyos sa atin. Maintindihan na, ganun pala. Sino pang nahihirapan sa inyo na maintindihan ng Godhead? And then we will try to explain by the help of God. Ulit, rewind. Para maintindihan ninyo na yung Diyos pala, nagsimula yung Diyos dun sa langit, no? Yung eternal Elohim na ito, eternal God, and His first creation was Himself. That logos, that theophany body. Yun pala yung first creation niya. At yun ay tinatawag niya firstborn of every creature. That was the logos. That was the Son of God. No, that was the Word na merong visible form sa langit. Naintindihan natin.
Yun pala yung kinainggitan ni Satanas. Paano ka naman maiinggit? Tingnan niyo yung hindi nakakaunawa. Paano ka maiinggit na doon sa hindi mo nakikita? Oh. Naiinggit ako, hindi invisible ka. Naiinggit ka, hindi mo naman nakikita. Wala ka bang alam? Naiinggit ka? No? Pero may nakikita si Satan. Si Lucifer may nakikita siyang form. May form na yung word doon sa langit. No? At yung word na ito ay nagkatawang tao. Oh, nagkatawang tao, which is the Lord Jesus Christ. Dito sa lupa, pinangalanan siya ng Jesus. That was God. In the body of flesh. No? Hindi basta tao yan, ha? No. Mga kapatid, matutulad lang ang mga ganun sa mga pariseo. Kaya ka namin binabato dahil sa bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Hindi naman siya nagkukunwari. Ako yung anak ng Diyos. Sinasabi na nga ng Panginoon, siya mismo, na siya yung anak ng Diyos. Hindi lang matanggap na merong celestial body at may terrestrial body. So merong katawang panlangit at merong katawang panlupa. And that was yung celestial body in word form na kinainggitan ni Satan. Pagdating na sa lupa, dahil yung nakikita niya sa langit, no? Yung nakikita niya na word body doon, na theophany, kasi yun yung kabisado niya eh. Hindi naman niya aakalain na yun ay magkakaroon ng katawan ng tao. Kaya nga sabi niya, if thou be the Son of God, sabi niya, kasi gumagawa siya ng gawa ng katulad ng gawa sa langit. Ang nakikita niya yung gawa, pero bakit nasa katawang tao? Nagkakaroon siya ng pagtataka sa sarili niya. Oh, kung ikaw yung anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pag ginawa niya yon, no, yung sa showdown na yan, no, masisira ang purpose ng Diyos. Kaya hindi pwede. Ano sagot ni Jesus? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. He is the word proceeded out of the mouth of God. It's the Logos, it's the Lord Jesus Christ. Galing yan sa Diyos. And the Word made flesh and dwelt among us in a body form of man. Hindi naman mahirap, ano? Mahirap pa ba yun? Mahirap lang ito pag hindi mo naintindihan talaga at hindi. Meron kang hawak na doktrina na sarili. Pero pagka ipinaubaya mo sa Diyos, no, na siya ang magkikilos at magpapaunawa sa iyo, yung Holy Spirit, habang nagpapahayag ang Panginoon eh. Diba? No one knoweth the Father except the Son, and no one knoweth the Son except the Father, and to whom the Son shall reveal Himself. At kung sino ang ibig pagpahayagan ng anak. So yung tagapagpahayag, yung anak, at yung nagpapaunawa, nagtuturo, ay ang Holy Spirit. Siyang teacher ang Holy Spirit. O anong gagawin ng Holy Spirit sa atin? Oh, meron nga theophany sa langit. At yung theophany ito yung nagkatawan ng tao. Ang Word, Jesus Christ. Amen! Sabi ng Holy Spirit ngayon sa'yo, mag-amen ka. Amen! Mag-amen ngayon. Tama eh, eksaktong-eksakto. And when the Holy Spirit indwells in a man, he can, tingnan nyo mga you can stand in the presence of God. And without holiness, without the Holy Spirit, hindi ka pwedeng tumayo sa presence ng Diyos. You will die. Tingnan nyo kung gaano maselan na ang Diyos. Moses! Take off your sandals. Take off your shoes. Sabi niya, ang yung tinutungtungang lupa ay banal, holy ground. Sabi niya, maselan naman ng Panginoon. Lupa na lang yun na tinutungtungan ni Moses ay holy. Buti pa yung ground holy kaysa kay Moses. Noong time na yun. Bago siya lumapit. Di ba? Paano siya naging holy? He gave himself to God.
Sumunod siya sa Diyos. Pag sumunod ka sa Diyos, makakapag-indwell ang Holy Spirit sa iyo, and you will be holy. Holy and acceptable to God. No? And without holiness, no? You cannot please God. Without this holiness and faith, no? Paano ka paano ka makalalapit sa Diyos? You cannot stand in the presence of God. We will die. So, ang kailangan, lahat ng ito ngayon na hindi kalooban ng Diyos, tandaan natin, all perversions, all wrong, no? Will perish. Magpe-perish lahat ito. Kaya sabi ng Biblia, kabisado ng marami, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Sino yung hindi magpe-perish? For whosoever believeth in Him. Pag believeth, naniniwala naman ako eh. Ang paniniwala, mga kapatid, ay pagsunod. Hindi yung naniniwala. Si Satan naniniwala, hindi naman sumusunod eh. Yung pananampalataya ay sumusunod. Sumusunod ka sa sinasampalatayanan mo. Oh. Naniniwala ako sa kanya, pero hindi ko masunod yung sinasabi niya. Oh. Di ba? Maring naniniwala ka sa isang tao, pero hindi mo sinusunod yung ginagawa niya, yung sinusunod niya. So, anong halaga nun? Walang halaga. So, lahat ng mali, magpe-perish. Hell, sabi niya, kung paano binuksan ng Diyos yung lupa nung time ni Moses, bubuksan uli ng Diyos yan para sa mga masasama. And swallow. Hell opens her mouth and swallow all evils. Lahat ng masasama. Huwag kayong dadako dun sa sinasabing evil. Kaya nga, abstain all appearances of evil. Sabi niya. Dahil susunugin lahat ng Diyos ito, lahat ng perversion. Yung death, yung hell, no? Lahat, yung false prophets, yung old serpent, yung dragon, ikakast out lahat ito sa lake of fire, mga kapatid. And then, after this, the Lord Jesus Christ and His wife, no, takes their stand to eternity in the presence of the Father. Tatayo sila doon. Alam nyo, imagine natin, pagka ikinasal tayo, minsan unang-una, magmamano yung ikinasal sa nanay at tatay ng bridegroom, at saka doon sa nanay at tatay ng babae, di ba? Ng wife. Tingnan ninyo, pagka ikinasal tayo, ipipresent tayo ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama to stand in the presence of God. Alam nyo, kaya nga, siguro sabi ko, baka magmamano ka dun sa Father, kung nakikita mo lang. No? Bibigay mo yung highest respect. No? Biro mo na pangasawa mo, anak ng Diyos. Spiritual, ano? Spiritual. Hindi yung kasalan na katulad ng kasalan na tinitipo lang natin. Baka tumayo ka doon, magmamano ka sa God the Father. Para ibigay mo yung pinakamataas na respeto sa Kanya. No? At pag tayo ikinasal sa ating ikinasal tayo sa mga asawa natin, magmamano tayo sa mga magulang natin. Di ba, mga kapatid? Ganyan na ganyan ang gusto ng Diyos sa atin. That was the loving kindness of God na ibinibigay sa atin. Sinong gustong mamatay? Ba't mo naman gugustuhin mamatay pa? Para kang nasisiraan ng ulo pagka gusto mong mamatay. Wala ka sa sarili mong kaisipan. No? Kasi bakit mo hahangarin yun? Hangarin mo mabuhay. Yan ang tamang hangad sa buhay mo. So, yung buhay natin ngayon, anong gusto mo sa buhay na ito? Mabuhay pa ng walang hanggan o mabuhay lang ng pansamantala? Natural, walang pipili sa atin. No? Pero i-share mo yung magbibigay ng buhay na walang hanggan, marami ang magre-reject nito.
So this life is also perverted, no? Yung life, yung buhay na ito, perverted ni Satan. Dahil nandito sa buhay na ito, sa katawan na ito, yung kaisipan na ito, no? Kailangan, ito ay perverted lahat shapen in iniquity. So yung pagkakahubog, kapag shapen, inihubog sa kasalanan. Ipinanganak, doon na sa kasalanan. So may kasalanan na. Anong gusto ng Diyos? Babaguhin niya. Gusto niyang baguhin ngayon ito. Ang buhay natin ito, mabago. May kinuwento yung ating kapatid, meron siyang ang mga ano daw, kasi, ang sabi niya, sa kwento niya, meron daw siyang nakitang signboard na nakapaskil, no? At binasa niya yung nasa ilalim na nakasulat nito, ang sabi daw, where there is Budweiser, there is life. Where there is Budweiser, sabi, yung beer, no? There is life. Sabi niya. Tingnan niyo kung gaano nadaya ang tao, sabi niya. Kasi, pag uminom sila ng beer o uminom sila ng alak, sabi pa nga ng isa daw na lasing, this is life. That was a perverted life. Pero yung pagdating dun sa life, iba yung sa life na ibinibigay ng Diyos, iba yung life na sinasabi nila. Ay perverted life yun. No? Tama naman, buhay sila, but they are spiritually dead. No? Kung sabi niya, no! Wala doon, sabi niya, wala doon yung buhay na walang hanggan. Kasi, yung end nito, sabi niya, yung sinasabi nila, where there is Budweiser, there is life. And when the sun sets, sabi niya, the sun goes down, sabi niya, there is life. Kasi yung sinasabing buhay, yung pag-good time. No, yung pag-inom. That's not life, sabi niya, because that life will end. At ang end nito, it's death. So it's not life, it's death. Sabi niya. Hindi buhay, sabi niya, it's death. Yung buhay talaga, wala namang in-introduce yung Diyos ng ganun Ang in-introduce ng Diyos, eternal life. Ay, yung eternal life na ito ay winasak lang ni Satan. Sinira niya yung pagiging eternal. Kahit yung mga angels, no, iniwan nila yung state of being eternal. No? Kaya makokondemn sila. Papatayin sila ng Diyos. Ibubulit sila sa lake of fire. So, yun yung merong perverted life, merong life na ibinibigay ang Diyos which is eternal. So, wala doon sa beer, yung life. No? Wala doon sa midnight na good time, yung life. Wala doon. Yung sinasabi nilang life na yon ay kabaligtaran sa life na ibinibigay ng Diyos. No? Ang akala ng marami ngayon, nandoon lang sa mga advertisement. Yung life, no? Mga kapatid, that life introduced by Satan, very obvious na sa mga mananampalataya. It is obvious that it will not bring forth eternal life. It will bring forth eternal condemnation. And many Christians now, they avoid to drink beer, whiskey, anything. Umiwas na sila. But yung pag-iwas nila, no, tama yung pag-iwas ng maraming Kristiyano o nagsasabing born again. But they were not able to escape another bait of Satan. No? Satan put that bait in the church. Inilagay ni Satan ngayon yung pain niyang ito na pagka pumasok tayo sa Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Manalo, ligtas ka na.
So he put it in the church. Diba? Yun, ano na kasi yun eh, unsaved na eh. Unsaved na. Pero yung mga, hindi na umiinom, hindi na nag-good time, hindi na nagsusugal, di ba? Nasa church na yung mga yun ngayon. Nasa church, nasa mga churches. So, ang ginawa ni Satan, yung church ngayon, ang pinasok niya. Tingnan niyo kung paano. Hindi, maniwala. Pag hindi kayo naniwala sa Holy Trinity, hindi kayo maliligtas. Narinig ko ito, dalawang tinga ko. See how they were deceived by Satan? The God of this evil world. Nasa church. Nakikita na ngayon ng mga nasa end time message ang mga ito. That they are wrong already. No? Yung mga denominationals na ito at mga anumang religion, they were already deceived. Isa na lang ang kailangan. Itong nasa message na ito, sila yung nasa tama ngayon. Hindi umiinom, namumuhay ng malinis, ganito-ganito sila. Oh. Hindi, sabihin mo, i-claim mo lang, maliligtas sila. So yung pinasok ngayon, yung mga nasa message, kasi huli na yan. Last na itong church na ito. Itong mga nasa message na ito ngayon ang bubulabugin ko. Oh, yung mga ganito, yung nakaganyan, paano pag dumating ang Panginoon, nabutan ka ng ganyan? Di ba? So, anong kailangan? Makita natin yung highest revelation at live with it. Ipamuhay mo ang kapahayagan na ito na ibinigay ng Panginoon. Yung nasa message ang ginulo ngayon. Tingnan nyo kung gaano kagulo ang mga nasa message. Wala nang gustong tumanggap ng tama. Gusto nila sila yung tama. Yung church nila ang tama. Walang tama sino man, kundi yung Diyos. Amen. Walang pastor na magaling, kundi yung Diyos. Amen. Dahil siyang chief shepherd natin. Amen. Siya lang. Sino mang pastor? Propeta nga, nagkakaroon ng slip o patang. Yung pastor pa kaya? So, walang mataas, kundi yung Diyos. Sumunod tayong lagi. So, yung mananatili lamang talaga sa salita ng Diyos na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, yung makaka-endure ng lahat ng ito. Biro mo, mapagtatagumpayan mo ang gawa ng sanlibutan, mapagtatagumpayan mo ang mga maling katuruan. Talagang overcomer ka talaga. No? Ang ibinigay na example ng Panginoon sa atin, hindi nagbago. Sabi niya, iniiwanan ko kayo ng isang halimbawa. Bagamat ako ay tinawag ninyong guro at Panginoon, ako ay naghugas ng inyong mga paa. Sabi niya. Pinakamababang uri ng paglilingkod sa Diyos. So, iniwanan niya tayo ng ganun. Ang itinuturo niya, magkaroon tayo ng pagpapakumbaba. At pagka dumating sa atin yun, mahihirapan si Satan. Mahihirapan si Satan na madaya niya tayo. Physically, sa natural, at sa spiritual. Mahihirapan si Satan kapag ang pagpapakumbabang ito na iniwan ni Jesus Christ sa atin, yung humbleness na ito, ang sumapuso ng isang mananampalataya. Mahihirapan na siyang magtagumpay sapagkat mananahan lamang ang tunay na mananampalataya sa kalooban ng Diyos. Hindi siya susunod sa anumang mali kahit na anong gawin mo. Kahit sino pang magsalita, kahit anghel pa yung bababa sa langit at mangaral ng iba. Sa iniaral ng Panginoong Hesus at iniaral ng kanyang mga apostol at mga propeta, hindi mo paniniwalaan pagka iniba nila ito. Anong kailangan pagka tayo ay nakarinig ng higit na kapahayagan na nakalinya sa salita ng Diyos at sa Biblia, at sa mga message? Humble our heart. Yun ang isang katangian na may pagmamalaki natin sa church na ito, sa Diyos ang kapurihan. Whenever we hear something, no, na iba, nagha-humble tayo, sumusunod tayo.
Yun ang isang katangian ng church dito sa Doha na ito. No? So praise God, salamat sa Diyos. Manahin ninyo mga kapatid ang eternal na buhay ng nakalob ng Panginoon. No? Kaya sabi ng Panginoon, may matulog man sa atin, may pangako siya na He is the resurrection and He is the life. Ang layunin ng Diyos to take away all the sins, no? Para alisin lahat ng kasalanan at ang manatili ay tama at buhay na walang hanggan, mga kapatid. Tandaan natin, for the wages of sin is death, no? But the gift of God, eternal life. So yun ang gift ng Diyos sa atin. Kapag gift, sabi, regalo ito. Regalo dahil sumunod ka. Alam nga naman, pag regalo ka ng regalo, suway naman ng suway sa'yo. Ba't mo riregaluhan yung suway ng suway? Di ba? So yung niriregaluhan, madalas yung sumusunod o yung kinatutuwaan. Ha? Maging katuwaan tayo sa Diyos. Ma-please yung Diyos sa atin. Hayaan natin ang Diyos na isipin natin na para tayo ay parang clay tayo. Ipamold natin sa Diyos. Break me, mold me, and make me. Yun ang sabihin natin sa Diyos. So, God bless you, brothers and sisters. Yun lang ang ibinigay tungkol sa buhay na mensahe ng Diyos sa atin. Magsitayo tayong lahat. So, praise God. Brother Alex ang magko-closing prayer. Samahan niyo muna ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, nawa sa mga nakaraang oras, naluwalhati ka, O Ama, na ang presensya mo ay aming nadama sa aming mga puso. Mag-umapaw nawa ang kagalakan na ito, O Ama, na lagi kaming, at sa kagalakan na ito, ay lagi kaming makapagpuri sa iyo, O Ama. Laging maluwalhati ang iyong dakilang pangalan na ibinigay mo sa amin, O Panginoong Diyos. Thank you, Lord God. Samahan mo kaming lahat, O Ama. I-bless mo po ang bawat isa. Sino man ang may mga karamdaman, sabi nga ng aming kapatid, kahit sino pa na humihingi ng kagalingan at magpapa-pray sa Kanya, O Ama, ay hindi niya tinatanggihan. Maging nung napapunta siya sa India, merong isang nawalan ng paningin. At ito ay iba ang pananampalataya. Subalit ito ay hindi niya ipinagkait. Ito ay idinalangin niya. O Ama, ay dinadalangin po namin sa iyo yung nanay ng aming kapatid o magulang ni Sister May. O Panginoong Diyos, malayo man sila, ikaw ay may kapangyarihan na makapagpagaling nito, O Ama. But your will be done always, O Lord God, na pagalingin mo po, O Ama. At yung one time na namit namin na sister doon sa Lubao, ang pangalan ay Sister Inday. Meron siyang blockage sa vein niya sa heart. O Diyos, ikaw ang nakagawa ng first operation kay Adam. Inilabas mo ang kanyang tadyang at ginawa mong woman. Kaya mong operahin, kaya mong pagalingin, kaya mong alisin ang anumang karamdaman, anumang blockage na yun, O Ama. Pagalingin mo po siya, O Panginoong Diyos. At nawa, higit na pagalingin mo ang kanilang mga pananampalataya, O Ama. Gumaling man sila sa mga karamdamang ito, ay kung wala ang buhay na walang hanggan, kung wala ang tamang kaunawaan sa iyong at tamang pagsunod sa iyong mga banal na salita, ang mga laman na ito ay mga mamamatay uli. Subalit kung matanggap ang iyong mga banal na salita at magkakaroon ng buhay na walang hanggan, higit na mahalaga iyon, Panginoong Diyos. At higit naming idinadalangin sa iyo na maunawaan nila at matanggap ng bawat tao ang mga banal mong salita na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ingatan mo po kaming lahat, O Ama. Saan man kami pumaroon, saan mo man idako ang aming mga paa,
saan man humakbang ang mga ito, ikaw ang mag-direct, Panginoong Diyos, ng mga footsteps namin upang hindi kami mapahamak. Thank you, Lord God. Clear mo ang bawat dadaanan namin, O Panginoong Diyos. I-bless mo ang bawat kapatid ko na nandito sa loob ng iglesia at nasa saan man sila naroroon. Pagpalain mo po kaming lahat, O Ama. Thank you, Lord God. Salamat po sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Wala po akong karunungan. Nawa, nakaluwalhati sa iyo, O Ama, ang maiksing mensahe. At sa mga kapatid ko, nagbigay ng iba yung kalakasan sa kanila. Thank you, Lord God. Sa iyo po lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.